Genesis. Ang baha, ikapitong kabanata. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayo'y daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taon nga noon. Noong 17 araw na 2 buwan, buksan ang langit, ang lahat ng bukal, nabutas ang langit, at bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa daong ang mag-asawang Noe kasama ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Sem, Cam at Japhet at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. 1 lalaki at 1 babae ng bawat may buhay ang sinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng daong. 40 araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang daong. Palaki ng palaki ang tubig, ngunit palutang-lutang ang daong. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng bundok. Tumaas pa ng 25 talampakan sa taluktok ng pinakamataas na bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Namatay nga ang lahat ng mga ito. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa daong. Hindi humupa ang tubig sa loob ng 150 araw. Natuyo ang baha, ikawalong kabanata. Hindi nawaglit sa isip ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na nakasama niya sa daong. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 170 araw, iyon ay mababa na. Sumadsad ang daong sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang 1 uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang 1 kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhas ay laganap ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas na kayo sa daong. Palabasin mo rin ang lahat ng mga hayop na naroon, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Bayaan mo silang dumami at mangalat sa buong daigdig. At inilabas nga ni Noe ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang, lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ay sunod-sunod na lumabas sa daong, sama-sama ang magkakauri. Naghandog si Noe.
si Noe ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyonin ni Yahweh ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang may buhay. Hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init. Ang araw at gabi hindi mapapatid." Nakipagtipan ang Diyos kay Noe. Kasyam na kabanata. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkakaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay nilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Binibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao ay nilalang nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkakaroon nga kayo ng maraming anak upang kalahatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na guguno sa daigdig." Sinabi pa ng Diyos, "Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi nalilipulin ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang baghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa." Sinabi ng Diyos kay Noe, "Ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa." Si Noe at ang kanyang mga anak. Ito ang mga anak ni Noe na nakasama niya sa daong, si Sem, si Japhet at si Cam na ama ni Canaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagtanim ng ubas. Minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad. Sa gayong ayos nakita siya ni Cam at binalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Sem at Japhet ng balabal. Iniladlad sa likuran nila ang magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda at tinakpan ang katawan ng ama nila. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang matauhan si Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw Kanaan, ngayoy susumpain. Sa iyong kapatid ay paaalipin." Sinabi pa rin niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Sem. Itong si Kana ay maglilingkod kay Sem." Ang buhay naman ni Japhet ay uunlad at darami pati ang kanyang anak. Sa lahi ni Sem sila'y papipisan at paglilingkuran din nitong si Kanaan. Si Noe ay nabuhay pa ng 370 taon pagkatapos ng baha, kaya't inabot niya ang 970 taon bago siya namatay. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Ang pangangaral ni Juan Bautista, 3 kabanata. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin
tuwirin niyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamingkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. Ang pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Yordan. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan ni Juan sa ilog Yordan. Ngunit ang makita siyang marami sa mga Pariseyo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binabautismahan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Binautismohan si Jesus. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang bautismahan ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya, gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan."